Ito ang kaganapan ngayon sa bansang Israel na ang gera ay patindi ng patindi at palala ng palala. At ang mga bagay na ito ay hinula na ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay nandito pa. According to Matthew chapter 24, ang mga pangyayaring yan ay patuloy pong nangyayari sa panahon natin ngayon. Ang mga digmaan, ang famine, ang pestilence, at ang mga lindol in diverse places ay nangyayari na po sa panahon natin, mga kaibigan, mga kapatid. Kahit ang inaantay na lang natin bilang mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo ay ang rapture bago magbalik ang ating Panginoong Jesucristo. Yes, mangyayari muna ang rapture at hindi tayo masasama sa 7 years tribulation at pagkatapos nun ay ang pagbabalik na ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya't sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na kinakailangan mangyari ang mga bagay na yan, pero hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. Mga kaibigan, mga kapatid, ang mga pangyayari ngayon sa bansang Israel, yan ay isang hudyat na ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo ay nalalapit na. Dapat tayong mag-focus sa mga bagay na yan, hindi para pag-usapan ng issue na yan, kundi tayo ay mag-focus upang tayo ay gampanan pa natin lalo ang ating tungkulin bilang mga Kristiyano na maging faithful tayo, mag-share tayo ng gospel, ibahagi natin ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, ipangalap natin ang mabuting balita sa kahit na anong kaparaanan dahil ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo ay nalalapit na. For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceits, that blindness in part is happened to Israel, until the fullness of the Gentiles be come in. Alam nyo bang ang pagkabulag ng Israel ay mawawala pagka ang bilang ng mga hintil ay nakumpleto na? Yan yung sinasabi sa ating binasa na pag dumating na ang fullness ng mga Gentiles, tayo po yan na mga hintil, ay ang pagkabulag ng Israel ay matatanggal na. Bakit? Dahil kung titignan nyo ang bansang Israel ngayon, ay hindi pa rin sila naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo na siya yung inaantay nila na Mesiyas noon pa, na siya yung totoong tagapagligtas. Ibig sabihin, hindi pa rin sila mulat sa katotohanan na ang tanging Panginoong Jesucristo na mismo ang kanilang inaantay na Mesiyas sa tagapagligtas. Kaya't ito ang tanong, mga kaibigan, mga kapatid, sa panahon natin ngayon na nalalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, paano mangyayari yung fullness ng Gentiles kung ang lahat ng mga Kristiyano ay hindi na nangangaral ng salita ng Diyos? Kung pati ang kamag-anak mo hanggang ngayon, hindi mo pa rin nababahaginan ng salita ng Diyos. Ang iyong kaibigan, ang iyong kapitbahay, ang iyong kaklase, ang iyong katrabaho, ang iyong mahal sa buhay. Paano magaganap ang pangyayaring yan kung ikaw hanggang ngayon, hindi mo pa rin naiibahagi sa ibang tao ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, na ang inuuna at pinapriority mo pa rin sa panahon ngayon ay ang pagyaman mo, ang future mo. Mga kaibigan, mga kapatid, walang masama sa lahat ng yan. Pero sa panahon natin ngayon, kung yan pa ang mas ipapriority mo kaysa sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, kung kailan nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, dahil nalalaman natin na lahat ng mga material na bagay sa mundong ito ay mawawalang saysay, walang kwenta ang lahat ng yan. Dahil lahat ng yan ay iiwanan din natin, mga kaibigan, mga kapatid. And so all Israel shall be saved, as it is written, there shall come out of Zion the deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob. Ibig sabihin, pag dumating na ang tamang bilang ng mga hintil at mawawala na ang pagkabulag sa Israel, ang Panginoong Jesucristo ay magbabalik na. Pero nalalaman natin, bago magbalik ang ating Panginoong Jesucristo ay mangyayari muna ang rapture. Kaya't ano pa ang ginagawa mo ngayon, kaibigan, kapatid? Hanggang ngayon ba ay hindi mo pa rin binibigyan ng priority ang pagbabahagi ng salita ng Diyos? Hanggang ngayon ba ay mas inuuna mo pa rin yung pangsarili mong kapakanan kaysa sa mga espiritual na bagay? Mas inuuna mo pa rin yung mga material na bagay kaysa sa mga bagay ng Diyos. Mga kaibigan, mga kapatid, hindi na ito ang panahon upang i-priority pa natin ang mga future natin sa ating buhay, kundi ang mas priority dapat natin sa panahon natin ngayon ay ang gampanan ng ating tungkulin bilang mga Kristiyano upang maibahagi
ang salita ng Diyos, hindi ka ba nalulungkot na pag tayong mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo ay nasama sa rapture at ang iyong mga mahal sa buhay ay naiwan dito at magdadanas ng 7 years tribulation? Oo, meron pa mga maliligtas sa mga panahon na yan, pero hindi madali ang mga panahon na yan dahil sinasabi ng Biblia, ang mga bagay na mga matitinding hindi pa nangyayari sa mundong ito ay dyan mangyayari dahil dyan ibubuhos ng Diyos ang kanyang puot sa sanlibutan. Mga kaibigan, mga kapatid, gumising tayo sa katotohanan dahil ang mga pangyayaring yan ay isang tanda na malapit na magbalik ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya dyan sa ating binasa ay maliligtas ang bansang Israel dahil yan ay ang pangako ng Diyos. At tatandaan nyo mga kaibigan, mga kapatid, pag ang Israel ay naiipit sa gera, laging nandyan ang kamay ng ating Panginoon upang iligtas ang bansang Israel. At hindi naging maiksi ang kamay ng Diyos sa bansang yan. Kaya't sa panahon natin ngayon, dapat mong maalaman na mas dapat nating ituon ang ating atensyon sa mga makalangit na bagay, sa mga espiritual na bagay, at hindi sa mga material at mga makamundong bagay. Dahil yan ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. Nawa ang bawat isa ay maging excited sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. At nawa naging pagpapala ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.